Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolwoman Resalie Umalay, maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Muling nagbunga ang pinaigting na kampanya kontra iligal na droga matapos makumpiska ang mahigit 547,000 pesos halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang bypass operation sa Valencia City, Bukidnon na nagresulta rin sa pagkakaaresto ng isang sospek. Ang buong detalye ng report mula kay Police Corporal Michelle Abatayo. Ang isang high-value individual matapos ang matagumpay na buy-bust operation na ikinasa ng Bukidnon Police Drug Enforcement Unit, katuwang ang Valencia City Police Station, Bukidnon 2nd Provincial Mobile Force Company, KADSUT at Bukidnon Provincial Intelligence Unit sa Purok 1, Barangay Colonia, Valencia City. Sa operasyon, na-recover ang isang sachet ng hinihinalang shabu na ginamit bilang buy-bust item na may tinatayang timbang na 0.20 grams. Nasamsam din ang 8 iba pang sachet na may kabuuang tinatayang timbang na 80.30 grams. Sa kabuuan, umabot sa humigit kumulang 80.50 grams ng hinihinalang shabu ang nakumpiska na may tinatayang standard drug price na 547,400 pesos. Bukod sa ilegal na droga, nakumpiska rin ng mga operatiba ang isang smartphone, isang motorsiklo, identification card at ang marked money na ginamit sa buy-bust operation. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Valencia City Police Station ang naarestong sospek habang inihahanda ang kasong isasampal laban sa kanya dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Muling iginiit ng Bukidnon Police Provincial Office ang kanilang pinaigting na kampanya laban sa ilegal na droga at hinikayat ang publiko na patuloy na makipagtulungan sa mga otoridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon laban sa mga sangkot sa ipinagbabawal na droga upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Mula dito sa Police Regional Office 10, Bukidnon Police Provincial Office, ako ang iyong PNN correspondent. Police Corporal Michelle Gulay Abatayo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Isa na namang matagumpay na anti-illegal drug operation ang isinagawa ng mga otoridad sa Naga City matapos makumpiska ang tinatayang 680 pesos halaga ng hinihinalang shabu at naaresto ang target na sospek. Ibabalita yan ni Police Corporal Doxy Charis Casasos.
individual ang naaresto sa isinagawang bypass operation nitong Hulyo 25 taong kasalukuyan ng pinagsanib na puwersa ng mga operatiba ng City Intelligence Unit, City Police Drug Enforcement Unit bilang lead unit kasama ang mga tauhan ng Naga City Police Station 3 sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 5 sa Barangay Bagong Bayan Sur, Naga City. Kinilala ang naarestong suspect na isang lalaki, 43 anyos, walang asawa, may trabaho at residente ng Barangay Dayangdang, Naga City. Nakumpiska mula sa suspect ang 19 na heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na humigit kumulang 100 gramo at may tinatayang standard drug price na 680,000 pesos at isang cellular phone. Ang naarestong suspect at ang mga nakumpiskang ebidensya ay nasa kustodiya ng Naga City Police Station 3 para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang matagumpay na operasyon ay patunay ng tuloy-tuloy at mas pinaigting na kampanya ng Police Regional Office 5 laban sa iligal na droga at iba pang uri ng kriminalidad sa rehiyon. Mula dito sa Police Regional Office 5, ako ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal Doxy Charis Casasos, nagbabalita para sa Police News Network. Alagad ng batas tagataguyod ng Balitang Pulis. Ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Patuloy na isinusulong ng Catanduanes Police Provincial Office, katuwang ang lokal na pamahalaan, ang mga programang nagbibigay ng direktang tulong at serbisyo sa komunidad sa pamamagitan ng isang outreach program sa bayan ng Verac, Catanduanes. Magbabalita dyan muli si Police Corporal Janel Salis. Ng Catanduanes Police Provincial Office matapos magsagawa ng Community Outreach Program dito sa Catanduanes World War II Memorial Fountain, Verac, Catanduanes. Tampok sa aktibidad ang Information Caravan kung saan nagkaloob ang Women and Children Protection Desk ng libreng konsultasyon, samantalang nagbigay naman ang Provincial Cyber Response Team ng patnubay laban sa cybercrime. Nagbahagi rin ng impormasyon ukol sa PNP recruitment ang Provincial Administrative and Resource Management Unit, habang nagbigay naman ng mga paalalang pangkaligtasan ang Provincial Community Affairs and Development Unit. Kasabay nito, nagkaroon din ng libreng blood pressure monitoring at health awareness mula sa Provincial Medical and Dental Team at supplemental feeding program sa pakikipagtulungan ng Verac Municipal Police Station. Bukod dito, nagkaroon din ng agraryo merkado sa pakikipagtulungan ng Department of Agrarian Reform, mamamahagi ng mga binhi at pananim para sa urban gardening, mula sa Municipal Agriculture Office at Provincial Agriculture Services Office, gayon din ang pagbibigay ng libreng gupit mula sa Kabugao School of Handicraft and Cottage Industries. Nagdagdag naman ng saya at sigla sa buong programa ang Sing a Prize handog ng CAT-PPO kung saan nag-uwi ng mga papremyo ang mga nakilahok. Ang matagumpay na aktibidad na ito ay patunay ng epektibo at matatag na ugnayan ng Catanduanes Police Provincial Office ng lokal ng pamahalaan at ng iba't ibang stakeholders sa patuloy na pagsusulong ng kapayapaan, seguridad at kaunlaran sa buong lalawigan ng Catanduanes. Mula dito sa Catanduanes, ako po si Police Corporal Janel Sales, nag-uulat para sa Police News Network. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Bilang bahagi ng patuloy na advokasya sa kaligtasan at edukasyon ng kabataan, matagumpay na isinagawa ng Apayao Police Provincial Office ang Oplan BES para sa mga mag-aaral ng Upper Atok Elementary School sa Flora, Apayao. Police Staff Sergeant Brel Joey Nipa sa balita. Na komunidad sa bayan ng Flora sa probinsya ng Apayao, muling nabigyan ng ngiti at pag-asa ang mga batang mag-aaral. Hindi lamang school supplies at pagkain ang kanilang natanggap, kundi mga aral na magsisilbing gabay upang sila'y lumaki ng ligtas, matatag at may tiwala sa sarili. Bilang bahagi ng 31st PCR Month celebration, matagumpay na isinagawa ng Apayao Police Provincial Office, katuwang ang Provincial Government of Apayao, ang Oplan Bisita Eskwela I Am Strong sa Upper Atok Elementary School. Bilang bahagi ng programa, nagbigay ng makabuluhang talakayan ng kapulisan patungkol sa terorismo, iligal na droga at anti-bullying.
na nagpapaalala ng kahalagahan ng paggawa ng kabutihan, respeto at pagmamalasakit sa kapwa. Samantala, nagbahagi din ng aral tungkol sa good touch at bad touch upang maturuan ng mga bata kung paano pangalagaan ang kanilang sarili at maging matapang sa pagsasabi ng tama. Mas naging makulay ang araw nang ipamahagi ang mga school supplies, pagkain at iba pang kagamitan sa 80 mag-aaral mula kinder hanggang grade 6. Ang simpleng tulong na ito ay nagdulot ng malaking saya at inspirasyon sa bawat batang nangangarap na makapag-aral sa kabila ng mga hamon ng buhay. Sa pamamagitan ng matatag na ugnayan ng kapulisan at komunidad, muling napatunayan na ang tunay na serbisyo ay hindi lamang nasusukat sa pagpapatupad ng batas, kundi sa pag-abot sa mga komunidad na higit na nangangailangan. Sa bawat ngiting na ibalik, bawat aral na naibahagi, at bawat batang nabigyan ng pag-asa, ipinapakita ng isang ligtas at maunlad na kinabukasan ay nagsisimula sa sama-samang pagkilos at malasakit para sa kabataan. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Apayao Police Provincial Headquarters, ako ang inyong PNN correspondent, Police Staff Sergeant Briel Joey S. Nipa, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Nagkaisa ang Kalinga Police Provincial Office at iba pang ahensya ng pamahalaan sa pagsasagawa ng community consultation at serbisyong karaban sa Pinukpok, Kalinga upang higit na mailapit sa mga programa at serbisyo sa publiko. Magbabalita dyan si Police Staff Sergeant Precious May Donaal. Isang mga kapulisan ng Kalinga Police Provincial Office sa pangunguna ni Police Colonel Gilbert Fatiig, Provincial Director sa isinagawang Community Consultation at Serbisyo Caravan na pinangunahan ng Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict ng Provincial Local Government Unit ng Kalinga. Katuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno noong ika-23 at ika-24 ng Hulyo ng taong kasalukuyan sa Barangay Asiga at Mapako, Pinukpok, Kalinga. Layunin ng aktibidad na matugunan ang mga pangangailangang pangkaunlaran ng mga barangay at palakasin ang sama-samang pagkilos ng pamahalaan sa pagtugon sa mga ugat ng terorismo. Naging daan din ang programa upang maipahayag ng mga residente ang kanilang mga saloobin, karanasan at mga pangangailangan na magsisilbing batayan sa pagbuo ng mga programang higit na makatutugon sa mga isyu ng kanilang komunidad. Samantala, maraming residente ang nahandugan sa mga libreng serbisyong medikal tulad ng consultation at check-up, pamamahagi ng gamot, libreng tuli, dental check-up at pagbunot ng ngipin, gayon din ang libreng gupit na siyang isinagawa ng mga kapulisan at iba pang law enforcement agencies. Hinikayat naman ni Police Colonel Fatiig ang mga residente na patuloy na suportahan ang mga programa ng pamahalaan para sa kapayapaan at kaunlaran. Hinimok din niya ang komunidad na makiisa sa Philippine National Police sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, pagpigil sa kriminalidad at pagsugpo sa iligal na droga at iba pang iligal na gawain. Bilang bahagi ng aktibidad, namahagi rin ang mga kapulisan ng mga information, education and communication materials na may kaugnay sa kampanya laban sa iligal na droga at terorismo. Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos ng mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan at iba pang katuwang na organisasyon, patuloy na naipaparamdam sa mga mamamayan ang serbisyong tunay na may malasakit, ligtas at mapayapang pamayanan. Dito sa Pinukpok, Kalinga, ako ang iyong Police News Network Correspondent, Police Staff Sergeant Precious May Donaal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, i-like, follow and share kami sa aming Facebook account ng Police News Network at sa Twitter account para sa mga real-time updates at YouTube channel para sa mga live stream at replays. Manatiling mapagmatsyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP, Police General Jose Melencio C. Nartatis Jr.,
Sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Bago po tayong magtapos, muling pinaalalahanan ng Philippine National Police at Department of the Interior and Local Government ang publiko na sumunod sa mga umiiral na lokal na ordinansa sa ilalim ng pinapatupad na Safer Cities Initiative upang mapanatili ang kaayusan, kapayapaan at kaligtasan sa komunidad. Samantala, hinihikayat rin ang publiko na maging mapagmatsyag at agad na iulat sa mga otoridad ang anumang kahina-hinalang aktibidad. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Resalie Umalay, maghatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.